kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte akong matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niyang restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. Isang taon pa ang lumipas bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm. Totoo, Samantha? Nasa airport ka na? Opo, Manang Betty. Pero gaya nga na sabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Sarap. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit si na James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Eto ka, may iba nga pala tayo ng usapan Yun ngang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada. Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kursunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Ox na ox ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong Ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Yun. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng Esme mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design tsaka kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng magustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. Oh, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa leg si Sam. Talaga? Kahit kailan, hindi niya po pwedeng kontrahin ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko sinapansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo? Anong ginawa nila ron ni Kuya James mo? Aba, ewan, hindi ko alam.
Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Inaabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magpigil-pigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mo paghahalikan namin ni James sa isang gabi, mga nakainom lang kami noon. Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo, kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, wait! Teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa akin nakapangalan yun. Kayo lang, batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga eh. Tiyak sa natuklasan niyang kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James. Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay na wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili. Upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao.
Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house na mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan, hindi naman masamang isipin din muna ang sarili. Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong mga kababatang kapatid. Ito'y sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nito laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto,
kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Tigil ma'am. na. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh. Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, ma'am. Wala po akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Oh, kaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap itong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na akong nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Di mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, naku, hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na rin akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin ang may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun At mabait rin daw. Sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O diba, malay Oo natin. nga. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ako, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa Ayoko rin ng ganun. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver, ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayo magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyo ang asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo namang na byuda. Siguro yun talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya, aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Andyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito . Nawala rin naman. Kaya nga,
bumiyahe na ako agad papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang ka kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na eh. Pero hihintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupuntahan ko. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo, ay naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ng tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Oh, medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw pong anak ko. Bouncing baby boy. Oh, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naaawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon, may anak ka na. Luming, dumating na raw ang tita mo. Kaya uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko? Oo, kayo pala ang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, iha. Oo, kabait na tao ito, oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Arnie, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak! Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Arnie, ha, Luming? Panay dinandala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya ganoon. Hindi naman gano'n ang nahalata ko, pamangkin. Oh, Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa iyo. tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa iyo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa iyo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak.
Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudulog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Jonel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ronan. Bata pa lang po ako. Pangarap ko na po maging buksingero. Katunayan. Ronan, anak. Uy, gumising ka na. Gising na, magte-training na raw kayo ni Dindo, sabi ng tatay nyo. Bangon na. Opo, Nay. Bangon na po ako. Pero bago ka sumabak sa training, kumain ka muna ng agahan, ha? Pinagluto kita ng pritong tawilis, kamatis, at saka kanin. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa'yo. O, halika na. Tara na, anak. Pumunta na tayo sa hapag. Opo. Ayan. Kumain ka lang dyan. Emma! Umako na ba yan si Ronan? Oo, Bruno. Eto, kumakain na ng agahan ng anak mo. Ronan, bilisan mo kumain. Marami pa tayong gagawin. Opo, Tay. Nay, bakit po kayong malungkot? Sa totoo lang, hindi ako pabor sa pagsabak niyo ni Dindo sa pagboboxing. Masyado pa kayong bata para gawin yun. Ang tatay niyo lang naman ang makulit. Gustong-gusto kayong isabak sa ring para lang sa kakaunting perang makukuha niyo sakaling manalo kayo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya naman po namin ni Kuya Dindong boxing. Tsaka pangarap ko po talagang maging isang mahusay na boksingero. Tulad po ng idol ko si Dodaire. Kung yan talaga ang pangarap mo, wala na akong magagawa. Palagi ko na lang kayong ipagdarasal ni Dindo na sana ligtas kayo sa bawat mga laban nyo. Ano ba yung mga suntok mo? Lakasan mo pa! Sige pa, ibuhos mo lahat ng lakas mo sa punching bag na to. Yan! Ganyan! Yan, sige pa! Ibigay mo na ang huli at pinakamalakas mo. Ayan! Magaling! Siya, tama na yan, anak. Ang galing talaga ni Bunso. Pwede ka na ulit sa sa ring. Sa nakita ko kanina, pwede mo nang matalo yung kasing edad mo na champion na si Erwin. Naku, matinding kalaban yun. Nakita mo mga laban nun? Maraming binasag na mukhang batang yun. Kayang-kaya yun ni Ronan. Ano? Palilista ko na kayo ni Dindo para sa boxing match ngayon darating na piyesta sa lugar natin. Wala nang atrasan to, ha? Opo. Abo, sige po, Tay. Baka ko po. Gagalingan ko po. Iuwi ko po ang kampyonato. Dindo! Dindo, kaya mo yan! Kaya mo
Baksikan mo na yung kalaban mo! Diyos ko! Dindo! Bruno! Bruno, ang anak natin na nakaw! Dito! Anak! Tulungan niyo ang anak ko! Tulungan niyo ang anak ko! Dito! Tumising ka na. Bruno, dali natin sa ospital si Dindo! Diyos ko, parang awa niyo na! Iligtas niyo ang anak ko! Emma, hindi ka makakain. Lumalamig na yung noodles mo. Alam kong malungkot ka dahil kalilibing lang ng anak natin. Pero kailangan mong kumain para magkalaman ng sikmura mo at hindi ka manghina. Naiisip ko pa rin si Dindo. Parang kailan lang kasama natin siya. Isa tayong masayang pamilya. Pero ngayon, Emma, kasalanan mo ito! Kasalanan mo to, Bruno! Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipasok ang mga anak mo sa pagboboxing na yan, pero hindi ka nakinig sa akin! Ayan tuloy, tingnan mo! Namatay ang panganay mo nang dahil sa larong yan! Magsisiman tayo pero huli na ang lahat! huwag mo na akong sisihin sa pagkamatay ni Dindo. Dahil lahat naman tayo nakinabang sa mga kinita niya sa pagbuboksing. Ikaw, Ronan, Bakit po, Ma? simula sa araw na to, hindi ka na magboboxing! Wala nang magboboxing sa bahay na ito! Pero, Ma! Gusto mong tumulad sa Kuya Dindo mo, ha? Kapag nalaman-laman ko na hindi ka huminto sa pesting larong yan, ha? Itatakol na kita bilang anak ko! Pa, ayoko pong tumigil. Yung pong pangarap ko. Ronan, pagbigyan na natin ang mama mo. Mangarap ka na lang ng iba. Hindi yung mangangarap ka lang na kamamatay pa. Tatapon ko na itong mga punching bag na ginagamit natin noon sa tuwing nag-iensayo kayo ng kuya mo. Pati itong mga boxing gloves, tatapon ko na rin. Pero pa, gusto ko ba maging boksingero paglaki ko? Kalimutan mo na yun. Anak, naiintindihan ko mama mo. Gusto lang niyang maging ligtas ka. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng mabuti. Mas aasenso ka kung meron kang natapos dahil magagandang trabaho ang naghihintay sa'yo. Opo pa. Halika, anak. Halika. Tulungan mo akong buhatin itong mga punching bag para dalhin sa tapat ng bahay. May mangungulekta ngayon ng basura. Opo. Yeah. Di ko pa rin isasar ang pangarap ko na maging isang tanyag na boksingero. Hindi man ako makapag-boxing ngayon. Pero dadating din ang araw. Makakabalik ako sa ring. Matatanggap din ni Mamang pangarap ko. Buti, walang assignment na iniwan ng mga teachers namin. Makakapagpahinga rin ako buong Sabado at Linggo. May bagong tayong boxing gym malapit sa school namin, ah. Masilip na ang loob. Ay, maraming nag-i-ensayo ng boxing sa loob. Ang gagaling nila, oh. Namimiss ko tuloy yung dating pagtitraining namin ni Kuya Dindo. Sana, makapag-boxing ulit ako. Bata, ano ginagawa mo dito? Oh, nanonood lang po ako ng training ng mga boksingero. Oh, pwede po ba, sir? Pwede naman. Teka,
parang kilala kita. Ikaw si Ronan, di ba? Yung nag-champion sa Boxing Cage Edition nung nakaraang fiesta. Opo, sir. Oh. Ako po yun. Pero pinatigil na po ako ni Mama sa pagbuboxing nung namatay po yung kuya ko. Oo, nabalitaan ko nga yun. Pero sayang naman at tumigil ka na. Magaling ka pa naman. Ang totoo niyan mas magaling ka pa sa kuya mo. Pwede kitang i-coach kung gusto mo. Ayos po yan, sir. Kaso, galit po sa akin ng mama ko pag bumalik po ako sa ring. Huwag kang mag-alala. Training lang munang gagawin natin. Kapag gusto mong sumabak sa aktual na bakbakan, saka na natin hihingi ng permiso ng mga magulang mo. Ano, Ronan? Ha? Sige po. Sige po, sir. Pagkatapos po ng klase ko, pwede po ako mag-training sa inyo. Salamat po, sir. Wala yon. Siya nga pala, ako si Rando. Opo. At simula sa araw na ito, ako na ang coach mo. Ha? Wait! Okay na, Ronan. Mahusay ka talaga. Ang solid ng mga suntok mo. Hindi na ako magtataka kung man-knockout mo mga kalaban mo. Salamat po, Sir Rando. Siya nga pala, malapit na naman ang piyesta sa ating lugar. Siguradong may paboxing na naman sinakap. O ano, gusto mo sumali? Malaki daw ang premyo ngayong taon, sabi ni Kagawad Jun. Kausapin mo na ang mga magulang mo, baka sakaling pumayag sila. Sige po, Sir Rando. Coach Sarando ang tawag mo sa akin. Opo, sige po, Coach. Kakausapin ko po mga magulang ko. Basta Ronan, ha? Po. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, matutupad mo rin yung pangarap mo na maging isang kilala at mahusay na boksingero na magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Siya nga pala, Ronan. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po, Ma. Tataas naman po yung mga grades ko sa quizzes namin. Teka nga muna. Po, Bakit may balot na tela ang kamay mo? May nangyari ba dyan? po, wala naman po. Patingin nga. Tanggalin mo yung tela na kapulupot sa dalawang kamay mo. Opo. Oh, Oh, bakit namumulat na mamagayan? Napaawi ka ba? Hindi po ako napaway pa. teka. Huwag mo sabihin sa aming bumabalik ka sa pagboboxing. Ha? Ma, nagtutraining po ako sa boxing gym ni Sir Rando. Lintik kang bata ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, nakalimutan mo na ang boxing? Pero sinusuway mo talaga ako. Gusto mo talagang mamatay, ano? Ma, hindi ko po kayang kalimutan ng boxing. Kasi yun po talagang pangarap ko. Gusto ko po ulit sanang sumabak sa ring. Ngayon pong darating na piyesta sa lugar natin. Hindi, Ronan! Hindi! Emma, payagan mo na ang anak mo sa gusto niya. Ano? Pangarap niya yun eh. At bilang mga magulang niya, obligasyon natin siyang suportahan. Lalo na wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya. Tapos ano? Mamamatay din siyang tulad ni Dindo? Malay natin iba ang kapalaran ni Ronan kay Dindo. Emma, pakiusap. Huwag naman natin sirain ang pangarap ng anak natin. Ma, pangako po. Magbubutihin ko po mga laban ko. Mag-iingat po talaga ako palagi. At saka naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Si Erwin ang makakalaban mo, Ronan, ha? Tandaan mo yung mga tinuro namin ng papa mo sa'yo, ha? Opo, Coach Nando. Minsan mo nang napabagsak si Erwin. Alam kong magagawa mo uli yan. Ha? Mag-ingat ka na. Sige, good luck. Baka ako po, kakagalingan ko po.
Iuwi ko po medalya. Ayun na. Sige na. Simula na ang boxing. Go! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Anak, kaya mo yan! Ronan! Kaya mo yan, anak! Go, go, Kaya mo yan, anak! Pabagsakin mo na yung kalaban mo! Ayun! Yan! Bagsak! Bruno! Palalo si Ronan! Oo, Emma. Mahusay talaga ang anak natin. Salamat sa Diyos. Oo, tulungan kitang tumayo. Erwin! Salamat, Ronan. Congrats sa'yo, ah. Tinulungan pa niya. Talagang magaling ka. Ikaw rin naman eh, magaling ka din. Salamat sa magandang laban natin ngayon. Ang nanalo sa Kid Division ay ang nakasuot ng kulay pula, si Ronan Gonzalez. Congrats, anak! Nandito na tayo sa boxing gym. Oh, eto na yung mga gamit na kailangan mo sa training. Salamat po, ma. Salamat po at sinamahan niyo po ako ngayon papunta dito. Alam mo, Ronan, buo na ang suporta namin ng papa mo sa mga pangarap mo. Basta ha, ipangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. At saka, huwag kang papasok sa basag ulo, ha? Opo, ma. Pangako po. Ronan! Tawag na tayo ni Coach Rando. O sige, Erwin. Papunta na ako. Ma, O sige na, anak. Basta palagi mong tatandaan, ha? Proud ako sa'yo. mama. Oh, mahal na mahal kita, anak. Maswerte kami ng papa mo dahil ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Sa ngayon po, ay patuloy pa rin ako sa pagboboxing. Marami na po ako na ipanalong laban. Maraming naiuwing medalya at trophy. Pero kahit na palagi ako nasa training, hindi ko po napapabayaan ang aking pag-aaral. Katunayan nga po, nasa top 7 po ako sa pinakamahusay sa klase. Alam ko po, marami pa akong bigas na kakainin para maabot ko po ang pangarap ko na maging isang profesional na boksingero. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nandyan po ang aking mga magulang na sumusuporta sa akin. At higit sa lahat, alam ko, mahal po ako ng Diyos. Ito po si Ronan, isang batang boksingero. At ito, ang aking buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Huwag tayong sumuko na abutin ito. Magsikap, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, matutong lumingon sa pinanggalingan para maging matagumpay tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnel. "17 kami ni Yoli nang magtanan kami dahil buntis na siya.
Wala nang nagawa ang mga magulang namin kaya hinayaan na lang kami. Dahilan kaya hindi kami nakapagkolehiyo. At sa edad kong 23 ay 2 na ang anak ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Arnel, lutan mo. Uy, ang sweet naman. Ingit ako Sana all. Hindi pwedeng sana all, Makmak. Dahil ako lang ang gusto ni Santi. Di ba, Santi? Oo naman. Sabi ko sa'yo, Makmak eh. Kaya lang, hindi mo naman ako sinasagot. Hindi mo naman yata ako gusto. Santi, kilala ko itong si Arnel. Basta't galanteng babae, type na rin niya. Tama ba, pre? Kabisado mo na talaga ako, pare. Sabi ko na sa'yo, Santi. Ibig ba sabihin yan, tayo na? Oo naman. Gusto mo, dito pa ako matulog sa'yo ngayong gabi. Yun po ang natuklasan ko, Nanay Sonia. May babae po siya. Ang lalaki yun talaga, oo. Puro na laban sakit ang ulam binibigay sa akin. Hindi na ako binigyan ng kahihiyang kay Balaing Roger. May asawa na nga at 2 anak. Nakukuha pang mambabae. Kaya pala may pagkakataon na hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa Santi na yun. Sakit, Nanay Sonia. Hinahayaan ko na nga waldasin niya yung kita niya sa pagpe-pedicab. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay kami. Nagmabarya ako. At ang babaeng yun naman, ang tanga-tanga. Sukat po batol pa sa may asawa. Sabi nga po ng kaibigan ko, madalas nga raw po si Santi pang gumagastos sa asawa ko. Kaya pala marami siyang bagong damit at sapatos. Gusto ko nang sugurin talagang babaeng yun. Gusto ko ilampaso yung mukha niya sa simento. Wag, Yoli. Hayaan mo na lang muna ako. Ako ang kakausap kay Arnel. Hindi ako papayag na gawin niya ito sa inyo ng mga apo ko. Buti naman umuwi ka pa. Bakit gising pa po kayo, Nay? Huwag akong tanungin mo. Ako ang dapat magtanong sa iyo. Saan ka galing, ha? Kaya naman, Makmak. Doon naman ako madalas eh. Tsaka sa iba naming barkada. Sinungaling. Nay, bakit niyo ako sinampal? Dahil sinungaling ka. Alam ko na ang totoo. Galing ka sa babae mo. Sa malanding Santi na yon. Nay, okay maingay. Baka marinig kayo ni Yoli. Alam na niya, Arnel. Ho? Ano akala mo? Ha? Pinagpapasensyahan ka lang ng manugang ko. Layuan mo ang babaeng yon. Lalo lang yan sisirain ang pamilya mo. Hindi naman niya ako niyayayang magsama kami. Okay na sa kanya yung kita-kits lang kami. Ano ang matwirang ko? Nay! Ano? Nakadalawa na kayong sampal, oh. Ano ngayon? Lalabang ka? Ano to eh? Ha? Sige, laban! Laban! Nay, huwag naman yan. Tuboy ang hawak niyo eh. Inihanda ko talaga ito. Ngayon, makinig kang lalaki ka. Layuan mo ang malanding yon dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Naintindihan mo? Nay naman. Hindi ko kukonsintihin ang pagtataksil mo kay Yoli. Narito na ako sa bahay ni Santi. At nakita ko nang umalis si Arnel. Hinalikan pa niya ang asawa ko. Malandi talaga. Hindi na nahiya sa mga tao. Makikita mo yun sa akin. Kakatok na ako. Oh! Arnel, my love! Bakit ganyan ka kumatok? Bakit bumalik ka? Oo, sandali, nandiyan na. Ko naman, kumakakatok eh. Sino ka? Hindi mo pala ako kilala? Pues, magpapakilala ko sa iyo. Ay! Bakit ka nanampal? Maldita ka! Ikaw ang maldita. Ikaw malandi. Ano ba? Mga agaw ka ng asawa.
siya, Itay. Dadalhin ko po yung mga apo ninyo. Tama yan pa siya mo, anak. Bata ka pa naman. Kaya mong buhayin ang mga apo ko. Tutulungan kita, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Naging mapusok ako. Sa halip na mag-aral, inuna ko pa ang pakikipagtanag kay Arnel. Kaya siguro ito na pala ako. Ay, naku, anak. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang nangyari na. Tutulungan na lang kitang makabangon. Maraming salamat po, Itay. Ay, sa akin na yan at ako na ang kakarga dyan kay Junior. Kunin mo na iba yung gamit. Ito po. Ilang araw na po siya may lagnat, Itay. Ano? Pinaiinom mo ba ng gamot? Opo, pero bumabalik pa rin ang lagnat niya. Abay, saan hindi mo na siya sa doktor? Hindi ko po nagawa kasi wala po akong pera. Ganon din si Nanay Sonia. Bakit? Ang daming paltal lang apo ko. Po? Hindi ko po alam. Hindi ko po napansin niya Napakainit niya. Ay, Diyos ko. Madali ka. Dalhin natin sa ospital si Junior. Sandali! Ano ba naman, Mac? Kung makakatok ka, kala mo emergency. Arnel, Alam mo bang iniistorbo mo kami ni Santi? pare, pasensya na. Pero kailangan malaman mo kaagad itong babalita ko. Ano ba yun? Pare, Pag hindi importante, gugulpahin kita. yung Junior mo, pre, patay na. Ha? Masamang biro yan, Mac. Baka ikaw ang mapatay ko. Hindi ako nagbibiro. Sabi ni Aling Sonia na dengue raw ang anak mo at hindi na nailigtas ng mga doktor. Hindi. Ang anak ko. Oo. Julia! Patay na nga ang anak ko. Ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na lang magbabad sa kama ng babae mo. Yoli. Lumayas ka. Yoli, Lumayas patawarin mo ka! ako. Gusto ko makasama ang anak natin kahit sa huling sandali. Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang anak natin. Dahil irresponsable ka, wala kang pinahalagahan kundi ang hilig ng katawan mo. Patawad, Yoli. Lumayas ka na dito. Hindi kailangan ng anak mo mga luha mo. Pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Maililibing namin si Junior na wala ka! Nakaalis na ang lahat na nakipaglibing kay Junior. Pati na si Nayoli. Lalapit na ako sa puntod niya. Junior, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Naging irresponsable ako. Hindi ako naging mabuting ama. Patawad, anak ko. Alam ko hindi mo na ako maririnig. Pero hindi ko matiis ang sumbat ng budhi ko. Patawad, Junior. Patawad, anak ko. Uy, Arnel, pre. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang fast food. Ganun ba? Kaya pala iba ng bis at itsura mo ngayon, ah. Ay,
Kinukumusta ka nga pala ni Sandy? Nagbagong buhay na ako, Makmak. Ano? Ayoko nang balikan pa ang mga dati kong bisyo. Talaga lang, ha? Kaya nga, nagtatrabaho na ako at nag-iipon. Bala ko nga magnegosyo eh. Uy, ano naman ang ininegosyo mo? Magtitinda ako ng lechong manok. Sarili kong timpla. Magsisikap ako para kumita ng gusto at makaipon. At saka ako kukunin ng pamilya ko. Ikaw, Tol. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mong hintayin mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko. Tay, binili niyo po ang mga groceries na to? Dami ah. Hindi, anak. Dala yan ang asawa mo. Ah? Arnel? Ako nga, Yoli. Pinatuloy ko sa anak para makapag-usap kayo ng maayos. Naparito ko para humingi muli ng tawad sa'yo. At kung papayag ka, kukunin ko na kayo ng panganay natin. Ayoko nang masaktan muli, Arnel. Baka hindi ko na makaya. Nagbago na ako, Yoli. May maliit na nga akong negosyo eh. At kumikita na rin ng maayos. Yoli, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buuin natin muli ang ating pamilya. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ni Yoli at muling nabuo ang aming pamilya. Ngunit isang bagong pamilya na dahil ganap ko nang itinakwil ang pagkamapusok at pagkairesponsable. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Arnel, isang batang ama, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Arnel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Siya po ay si Toyang. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate Emma, naku, naglalaway na sa himbing ng tulog. Ate Emma, tapos ko na ho kayong linisan ng kuko sa paa. Ay, pasensya ka na, Toyang, ha? Ay, nakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo mag-pedicure. Kulay pula ho yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron ho ba kayong okasyon na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pala. At, sandali. Eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku. Tip ko na yan sa'yo. Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Myra ko, dadagdagan ko yan tip ko sa'yo. Eh,
sure na sure naman yun. Kasi ngayon pa nga lang, ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Ay, talaga ho? Oo! Sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, summa cum laude, tapos maganda pa. Pero yung kagandahan, tiba na yun eh. Kasi syempre, kanina pa ba naman magmamana? Oo nga naman. Ikaw, yung mga anak mo, naku, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, ay baka mas maging maganda ang future ng mga anak mo. Kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwelahan. Yan si Myra ko. Alam mo ba ang tuition niya kung magkano? Nako! Kulang ang 50,000. Sabi niyo nga ho yun. Nung unang beses niyo yung kinuwento sa akin, 30,000. At mali pala yung pagkakaalala ko noon, Toyang. Tapos alam mo ba ha, itong pangalawa ko si Alexander, Ay, naku, Ate Emma. Oh. Pasensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo kasi mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong barbecue. ay, sige, Toyang. Ay, bukas nga pala, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang makatikiman lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. Oh, eto yung 10 isaw niyo, ma'am. O, Totoy, sa iyo, anong bibilhin mo? Hotdog? Hotdog po. Oy, wala ka bang dila at panay turo ka lang dyan? Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi, biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Opo. Nay! Oh, Aldrin. Mana po, Nay. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Mana po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Mano po, Nay? Oh, ay, may ulam na sa bahay. Hindi po barbecue ulam natin. Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na! Kuya Aldrin, Kuya Justin! Masarap po ulam natin ngayon! Yan, dito sa may balikat. Silin mo ng konti. Oo, sige. Nangangalay talaga eh. Paano hindi mangangalay? Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghahalo ng simento, huwag ka na maghuhugas ng pinggan pagdating sa bahay. Kaysa naman ikaw pa o yung mga batang magugas. Kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yon. Pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay, ano, Aldrin? Report card ko po. Akin na. Pasensya na po kayo ha. Mabababa ang mga grades ko. Pero hindi naman po ako nagbubulakbol. Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos. At nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa tuwing may exam kami, mabababa ang nakukuha ko. O ito, math, 82. English, 80. O wala ka namang bagsak na grade. Mababa nga lang, pero di naman bagsak. Aldrin, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama kung mababa yung mga grado mo. Kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, wala namang masama rito. Hindi po kayo galit. O bakit naman kami magagalit? Oo nga. Oy, Aldrin, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin saysay ang pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao. Dado, buntis pala yung panganay na anak ni Ate Emma. Hindi ba't kagagraduate lang nun? Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku. Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko ang laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. Uy, may kaya naman sila. Kaya namang buhayin ni Ate Emma ang apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate Emang labandera, siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Yung pangalawang lalaki, napabalkada raw.
Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kamakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay, nako. Kawawa naman si Ate Emma. Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Hindi naman sa inuhusgahan ko si Ate Emma at ang kanyang mister, no? Pero napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya, dito ka na. Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak ko itong cake? Oo naman, kuya. Yung makikita yung nakasulat na congratulations. Ay, nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? Malapit na po, Tay. Naku, dalian nyo na't lalamig yung pagkain natin. Oh, sige, last na to talaga, Kuya Justin. Oh, okay. 1, 2, 3. Smile! Ay, salamat. Oh, tara na. Nay, kain na tayo. Uy, ano ba itong mga binili nyo, Aldrin, ha? Gumastos na naman kayo ng gumastos. Ay, hindi ko yan binili, Nay. Ha? Galing yan kay Chang Emma. Kay Ate Emma? Opo, binigay niya sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganun ba? Opo. Nay, ngayong tapos sa si Justin, siguro naman. Papayag ka na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Eh si Myra na lang ang nag-aaral. At kaya ko na siyang tustusan. Oo, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Oo nga naman po, Nay. Buti pa kasi tatay tumigil na sa pagko-construction eh. Mag-relax na po kayo ngayon. Basta't ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga kong baboy. Sinasabi niyo ba, Tay, na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. Toyang, wala yon. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo. Kababait na bata. Si Aldrin mukhang maayos ang nakuhang trabaho. Ay, awa ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang no isang buwan, kaya maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O yung isa mo, saan na magtatrabaho? Ay, magre-review raw muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho ni Dado. Puro lang pa-extra. Ikaw naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayong dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero, eto, parehong pasaway. Yung isa may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ng daddy niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon. Pero yung anak, hindi naaalagaan na maayos. Yung pangalawa naman, ewan. Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino at matuto na sa mga kapalpakan ng mga kapatid niya. Alam mo kasi, Ate Emma, iba-iba ang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalakas sila, na itatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. May trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra at kami naman ang aking asawa na si Dado abala sa pag-aalaga ng baboy. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Ako po si Toyang,
Ito ang aking buhay. Ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang. Mga nagsiganap: Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Toyang. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.